Well, hindi natin inaasahan yung balitang ito. Today is February 18 at sabi nga natin, medyo nabigla din ako nung nabasa ko ito at nandito nga tayo sa harapan ng Walmart. May binibili lang ng kaunti and then habang nagbabrowse ako bumibili, nakita ko yung balita na nabigla talaga din ako. Ito pala yung sinasabi ng katrabaho ko kaninang umaga na ang sabi niya mayroong magbabago ngayon in terms of immigration dito sa Saskatchewan at ngayon nga after lunch ay nakita ko na nga. Hindi magandang balita ito para sa mga nag-a-apply papunta dito sa Saskatchewan dahil isa ito sa talagang nagbibigay ng malaking porsyento para maging permanent resident ng Canada here in western part of Canada. At ang Saskatchewan nga, sabi natin ng isa sa mga nag-pioneer ng ganitong program na nakakalungkot isipin. Sa totoo lang, medyo nabahala din ako kasi may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan na kilala na naka-apply ngayon for SINP. Then suddenly, ganito yung naging balita. Kaya ayon po kay Scott Bell and Anna Sigurdsson, SINP announces temporary pause on job approval form intake. Ang sabi po dito, on February 18, 2025, the Saskatchewan Immigration Nominee Program announced temporary intake pause for new job approval forms or JAF or JAF. This pause was introduced in order to comply with the federal government's decision to reduce SINP nomination allocations by 50% in 2025. So to introduce order to comply with the federal government decision to reduce SINP. So alam natin na ang federal government ay medyo nagpo-pause at medyo nagbabawas nga ng mga allocation ng mga quota with regards to different programs and streams at sa different sectors ng pag-invite ng mga immigration, pero hindi natin inaasahan na yung permanent residency SINP intake sa kabuuan ay hindi naman sa kabuuan kundi may mga ibang programa na open pa rin. But pathway, sabi natin, ay medyo magpo-pause ng konti, hihinto ng konti. So yun ang hindi natin inaasahan ngayon. Alam natin na sa ibang mga programa o sa ilang mga programa ay medyo talagang nagbabawas at talagang medyo ipo-pause muna nila. But hindi natin naasahan yung pathway pa naman na ito na napakaraming nag-a-apply o kaya naman napakaraming mga tao ang kumbaga umaasa sa ganitong programa kasi easy pathway ito in terms of permanent residency kung yun po ang target natin dito sa Saskatchewan. So alam natin na ang SINP, Saskatchewan's Provincial Permanent Residency Nominee Program, it provides a pathway to permanent residency for foreign workers planning to live and work in Saskatchewan with the support of their employer. Foreign workers in certain occupations can apply to be nominated by the province of permanent residency. They can then use this nomination to make a permanent residency application as well as an application for further temporary working status while their permanent residency application processes. This considered SINP plays a key role in attracting and retaining skilled foreign workers in Saskatchewan. But sabi dito, the initial stage of SINP requires the employer to complete a JAF or job approval letter. This authorizes the employer to support the foreign worker's permanent residency process. The supported foreign worker can then use the JAL to apply for provincial nomination and subsequent permanent and temporary status. Therefore, the practical effect of the closure of JAF intake is to temporarily post new employer-supported SINP applications. So ano na ngayon ang mangyayari doon sa mga naka-apply o mag-a-apply ng tinatawag nating this program? Hindi natin alam kung ang mga programa na ngayon ay susunod-sunod na kasi may history na kasi ang iba't ibang immigration program dito sa Canada na medyo nagsunod-sunod sila in terms of their programs. So hindi natin alam ngayon kung ano yung mangyayari. So ano ngayon yung magiging option? So yun po ang tignan natin. With the JAF intake temporarily paused, employers will need to explore alternative options for retaining foreign talents. As noted above, SINP can be used to support further working status for foreign workers, making it an attractive option for employers. Without the ability to extend working status through SINP while seeking permanent residency, employers will need to look to options such as Labor Market Impact Assessment or LMIA. Based on LMIA exempt
work permit extensions depending on the nature of the employee's position. The Federal Express Entry or EES may also be used to bridge the gap in the interim. Like SINP or EES provides a pathway to permanent residency for skilled workers and those with Canadian work experience. An application for permanent residency through EES or Express Entry System can also be used to support further temporary working status while the permanent residency application processes. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya nag-close sa program. But, kung program kasi ng SINP leading to permanent residency nomination ito, yun po ang medyo nag-pause ngayon dahil alam natin na talagang pinupost ng federal government ng Canada na medyo, hoy, magtigil muna kayo, parang ganun, ano? So, yun yung mga option nila. So, pwedeng ipasok muna as labor market impact assessment application or applicant. Pwedeng exempt, pwedeng yung regular LMIA, o kaya naman doon sa pool na tinatawag nating Express Entry. So, pwede po muna sila doon apply. Pero, siyempre, so, didepende na naman ngayon, siyempre, doon sa tinatawag nating, ano ba, may 6% na naman ba yan? Sa tinatawag nating, napakaraming dapat i-consider dito, no? Halimbawa, dito nga sa Express Entry, abot ba ng matauhan yung tinatawag nating score dito? So, we just don't know. Talagang medyo mahirap ng kaunti. Pero tignan po natin at sagutin yung ilang mga katanungan na nasagot naman na po yan ng Government of Saskatchewan. Isa-isahin po natin yung mga tanong. Ang number 1 po na tanong dito, will any exemptions be made during this temporary pause? No, exemptions will be made during this pause period. So, ibig sabihin, wala po muna exemptions dun sa mga program na under na tinatawag natin ng SINP na leading to permanent residency muna at doon sa tinatawag nating medyo work permit program muna. So, wala muna doon. Kasi alam natin na ang permanent residency nga sa kabuuan ay binawasan, di po ba? So, affected ngayon ang bawat province. So, therefore, medyo kung nandito na yung mga tauhan o kaya na-apply na, papasok po muna sila sa tinatawag nating labor market impact assessment or doon sa tinatawag nating LMIA exemptions or pwedeng sabi natin, binanggit na natin kanina, Express Entry. Another question, when will SNP begin accepting JFs again? The pause will last several weeks. We will announce when job approval forms can be submitted after reviewing current applications and aligning with Saskatchewan's priorities. So, several weeks. Ibig sabihin, several weeks. Ilang weeks yun? 13 weeks, 14 weeks, 50 weeks. Hindi natin alam. Baka umabot ng taon. We just don't know. So, ang panalangan natin ngayon dito na maisubmit, maipasa, magawa na agad nila ng tinatawag nating turnout yung mga naka-apply dati para nang sa ganun ay makita kung ilan pa yung tatanggapin nila for this levels plan, ano? So makikita ninyo doon na hindi talaga mag-fix yung date na kung kailan sila tatanggap muli. Pero ang malinaw doon, wala din silang malinaw na sagot kung kailan babalik. Yun lang po yun. Another one, why has the SINP's 2025 allocation been reduced? The Federal Immigration Level Plan for 2025-2027 is reducing all over or overall levels of immigration. The Provincial Nominee Program, PNP, has been reduced by 50% in this overall plan and the federal government has applied this cut equally across all PNPs. Yan po ang pinakadahilan dahil lahat inilokano, sabi natin, sa pasap na binigay ng Government of Canada na talagang ang laki ng binaba, no? O 50% sa bawat program. So, ganun kalaki. Medyo, wala tayong magagawa doon, di ba? And the last one, will the JF I submitted before the pause will be processed? Ito yung tanong na karamihan. Kung yung bang nakasubmit na nung una ay matatanggap pa. So, ito po yung sagot nila. During this pause, we will be reviewing existing inventories, labor market priorities, and how to maximize the impact of reduced allocation. Changes to program eligibility requirements may be necessary and we may need to apply them to existing applications. So yun naman, kung nakasubmit kayo, there is a chance na tanggapin pa nila yung application nyo, pero sabi nga nila, kailangan makita muna nila yung priority needs ng Government of Saskatchewan before they are going to accept a new application para na sa ganon ay hindi natin nga alam kung kailan at kung kailan eksaktong date na magtatanggap uli sila, no? So hindi natin alam at yung sa tanong ninyo na nakapasa ako before parang February 18, hindi rin natin alam, ano, kung tatanggapin nila or what, kasi pag-aaralan daw po muna nila kung yung priority nila for this coming year ay nakapaloob doon sa inyong
application o nakapaloob kayo sa application o sa pool of application. So let us just pray na medyo mabilisan yung pag-update nila ng kanilang mga applications at ng kanilang mga ginagawa na, para nang sa ganon ay mas madali tayong ma-update, magkaroon tayo ng konkretong numbers kung ilan ba yung tatanggapin nila up to the end of 2025. So I hope na hindi kayo kumbaga nawawalan ng pag-asa kahit na medyo hindi magandang balita ito, dahil kailangan pa rin ng mga foreign workers ng Canada. Believe it or not, matagal na panahon na ginagawa ng Canada ito na hire ng mga foreign workers, at I'm sure na magpapatuloy pa ito decades pa yan, no? So let's pray na yung application naman ng mga nagpasa na ay tanggapin at i-process or reprocess, no? Dalangin natin na medyo mas mabilisan yung kanilang pag-update, ano? So muli, maraming salamat, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.